Hi, welcome to another episode of Relationship Advice That Empowers. In case hindi pa tayo magkakilala, I'm your host, Winel Joy Calling. I'm a relationship expert and dating and love coach. I'm also an author of an ebook called Awaken the High Value Queen Within, Heal Your Self-Worth, Embody Authentic Femininity, and Manifest Your True King. Another ebook called The Way of the Empowered Feminine, and another ebook called My Twin Flame Suspects Diary, an erotic romantic comedy memoir for the spiritual junkies. Okay? Yung iba nasa Amazon, yung iba nasa website ko, wineljoycalling.com. Okay, so, gusto ko one take lang to. So, let's see. Wala ako masyado sa mood ngayon, to be honest. But let's see, I want to show up. I would like to share something. I want to be of use, of service today. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay sino nga ba ang tamang lalaki para kay Bea Alonzo? Okay, kasi kanina, at para sa'yo na rin, okay? Sa episode na to, ibabahagi ko sa'yo kung paano mag-behave yung lalaki na tama para sa'yo. Okay? Paano mag-behave yung isang lalaki pag alam niya sa puso niya na ikaw yung tamang babae para sa kanya. Okay? Kasi kanina, nakita ko sa isang post na si Vincent ko, nakalagay dun sa Billionario News Channel ata yun sa Facebook, nakalagay, Vincent ko, unang nakitang first appearance sa Pasay sa day na dapat wedding nila sa Spain ni Bea Alonzo. Okay? So, we don't know kung anong nangyari, kung natuloy ba yung marriage nila, yung wedding nila or not, or kung sila pa rin ba, kung na-postpone ba yung wedding, mag-boyfriend-girlfriend pa rin ba sila. Hindi natin alam right now. Okay, pero whatever it is, I hope it turns out, I think it's for the best for both of them. I hope it turns out for the best for both of them. Okay? Okay, so, ang lalaki kasi, ganito yan. Okay? Ang lalaki, pag na-feel nila na ikaw yung tamang babae para sa kanila, gagawin nila yung 4Ps. Okay? Ano yung 4Ps na yun? Number 1, protect. Okay? Number 1, provide. Number 2, protect. Number 3, please. And number 4, sasabihin ko sa dulo kung ano yung number 4, okay? So, number 1, di ba, nauuso yung mga term na provider energy. Gusto ko ng provider energy, man. And kasi, yung masculine heart, yung masculine spirit, ganun talaga sila. Sa heart nila, they feel dignified, they feel happy, they feel proud of themselves when they are able to provide, especially for a woman that they value, they prize, lalo na sa dream woman nila. Pag ikaw yung dream woman ng isang lalaki, sobrang sarap ng feeling ng lalaki, sobrang soul fulfilling sa kanya, emotionally fulfilling sa kanya, pag nakakapag-provide siya sa'yo ng TEM, yung TEM, time, energy and emotions, and ano ba yan? Ba't ko ba sinabing TEM? Basta time, energy, attention, love, money. Yeah, money. Nakalimutan ko. Ba't ko ba nakalimutan yung money? Time, attention, love, energy, emotion, money. Pag yung lalaki, pag na-feel niya sa heart niya na ikaw yung tamang babae para sa kanya, parang nagkakaroon ng much deeper purpose and fulfillment yung life niya. Okay? Pag binavalue ka ng lalaki, nararamdaman ng lalaki na ikaw yung tamang babae para sa kanya, sobrang happy siya. It lights him up na nakakapag-provide siya sa'yo. Okay? So, yan. Number 1, yung tamang lalaki para kay Bea and para sa'yo ay happily providing time, energy, emotions, attention, trust, respect, money, resources, sa'yo. Okay? Or kay Bea. Okay? Number 2, protect. Okay? So, pag binavalue ka ng lalaki kasi alam niya na ikaw yung tamang
babae para sa kanya is gonna want to protect you, you know? That's human nature. We protect what we value. We protect what we prize, you know? So, hindi ko alam kung ilang months na ba sila, but so far, siguro naman throughout those months, ginagawa naman ni Vincent yon, okay? Nagpo-provide ng time, energy, money, attention, emotions, respect, trust, and pinoprotektahan niya naman siguro si Bea to a certain extent. We don't know ano yung nitty-gritty ng relationship nila. But for them, para umabot sa nag-propose, tapos may possible na kasal, so siguro naman, di ba, may some kind na harmony yung relationship nila sa loob ng mga months na yon. Okay? So, number 2, protect. Ipoprotect ka niya, not just physically, but also emotionally. So, poprotect ka niya from other people, poprotect ka niya even from yourself, pagka hindi ka aware na sinasaktan mo yung sarili mo, and poprotect ka niya from himself, pagka, minsan kasi, yung lalaki may tendency na, pag hindi pa super duper duper mature yung lalaki, or even kahit mature na nga nagkakamali pa rin, di ba? Pero, ipoprotect ka pa din niya from himself. Okay? Meaning, he's not gonna be perfect, as wala namang perfect na tao, na lalaki. Pero, pag nagkakamali siya, ipoprotect ka pa rin niya, so, magsasorry siya sa'yo. Okay? Mag-apologize siya, and ang true apology ay may kasamang change of behavior. Hindi niya na ulitin yung ginawa niya. Okay, so, ayun na, provide, protect, please. So, ipiplease ka niya, di ba? Kasi, yung lalaki naman, yung heart kasi, loyal talaga yung heart. Alam mo yun? Pag nakahanap tayo ng kakonect ng heart natin, kabiyak ng puso, isa lang yun eh. Usually, isa lang yun. May mga iba nga, di ba? Mga 10 years, 20 years na silang hiwalay, pero yun pa rin yung tinitibok ng puso nila. Kasi yun yung katibok, yun yung kabiyak ng puso nila. Okay? So, pag naramdaman ng lalaki na ikaw yung kabiyak ng puso niya, ipiplease ka niya. And happily so. Hindi yung napipilitan siya, hindi yung pinipilit niya yung sarili niya to please you. And hindi rin to a level na nagsiself-abandon siya, nag-disrespect siya ng sarili niya just to please you. Okay? Not in a way na disrespecting sa sarili niya. Ipiplease ka niya sa healthy ways. You know, like, pag alam niyang mahilig ka, let's say, sa mga concert, o dadaling ka niya sa concert, gano'n. Ipiplease ka niyang gano'n. Pero in a healthy way, no? Hindi naman yung lahat na lang ng kunyari mahilig ka sa sa drugs, ipiplease ka niya sa drugs, or mahilig alcoholic ka, ipiplease ka niya sa alcohol. Hindi ganoon, in a healthy way. Kunyari, mahilig ka sa flowers, so please ka niya, is gonna go out of his way, di ba? Kahit hindi mo naman kailangan sa survival mo ng flowers, pero he's gonna go out of his way to please you, you know? Pag nakita niya kasi yung smile on your face, nag-light up ka dahil natuwa ka sa ginawa niya, na please ka, sobrang masarap sa puso ng lalaki yun, ng totoong true masculine man. Masarap sa puso nilang nakikitang napiplease yung babaeng mahal nila. Okay? Please. And then, yung panghuli, proclaim. So, pagka sure na yung lalaki sa puso niya, mataas percent sure, mga 90%, 99% sure, 100% sure, ipaproclaim niya na sa world na ikaw ang babae para sa kanya, siya ang lalaki para sa iyo. You are his woman. He's your man. Ipaproclaim niya sa world. So, mapocommit siya sa'yo, i-honor ka niya in front of God and in front of people, in front of his family, in front of his friends. Pakakasalan ka niya. Magko-commit siya to you for life. Okay? And paproclaim sa world, this is my partner, this is my woman, I'm his man, I'm her man. So yun, ipaproclaim ka niya. And di ba umabot na sa ganun somehow si Bea and Vincent, na may wedding plans sa Spain. Pero recently may mga issue na hindi matutuloy, na may problema sa prenup. I think healthy naman yung prenup. I think it protects both yourself and the man.
and yung mga magiging anak niyo and your family niyo, people who care about you, sa mga eventualities ng life, kasi we're still human. Kahit in love tayo ngayon sa isang tao, minsan for whatever reason na hindi natin ma-explain, maybe we'll never know why, we fall out of love, na realize natin hindi yun yung tamang person para sa atin. Sometimes we fall out of love or we separate na in good terms. There are people who separate in good terms, but there are people who separate in really bad terms, okay? And so sa mga eventualities na ganun, to protect yourself, I also advocate for prenup. Healthy mag-prenup, okay? But get a really good lawyer, prenup lawyer, whatever you call that kind of lawyer. Basta get a really good lawyer para yung terms, win-win. Yung terms, prenup terms is win-win. Hindi ka dehado, hindi rin naman abusive doon sa sa asawa mo, sa partner mo. Yung terms. So, fair for both of you. And so recently, di ba nagkaka-issue? Hindi natin alam kung saan nanggagaling yung mga issue na yon. Pero kasi si Bea, and both Bea and yung guy, there's in many ways some kind of high value, especially sa yung value nila sa market, yung marketability nila as wife, as husband, medyo high value. Mayaman yung lalaki, anak ng bilyonaryo, may corporation. And si Bea rin, I heard nasa billion pesos din yung network niya. Marami din siyang paupahan, rentals, businesses, and may na-reach niya ng top ng career niya. She's made a good name for herself sa career na na-choose niya. Diba? She's very hardworking. She has good reputation. She's very talented. She's beautiful. And the guy is tall and kind of good looking then, I would say. And nakikita ko yung mga video nila, parang kinikilig naman si Bea, and the guy seems protective of her naman. Pero kasi the guy is 45 na, tas si Bea rin 38 na, Minsan, pag medyo ganung age na tayo, medyo nag-wisen up na tayo kaysa nung 20s natin. 2, parang napansin ko, pag marami ka ng ex-boyfriend or ex-girlfriend in the past, which nafe-feel ko ngayon, parang medyo hindi ka na, at saka pag nag-mature ka na rin, parang hindi ka na ganun kabilis mag-attach emotionally to a person. And usually pag 30s, 40s ka na, medyo, alam mo yun, medyo nagkakaroon ka na ng mga commitment phobia and all. Lalo na siguro yung lalaki, 45 na siya, tapos mayaman, and this is probably the closest he got to fully committing to a woman, and sobrang deserved naman ni Bea yung full commitment from a man, diba? She seems like a good woman, high-value woman. She seems respectful of herself, of others, she seems so loving of her mom, so deserved ni Bea yung happily ever after na wedding, na marriage. And we all deserve it, we all deserve it no matter where we are in our journey, kahit napaka-toxic pa natin, napaka-wounded pa natin in any moment, we all still deserve love, true love, great, deep, loving connection, and happily ever after, and to be honored in front of God, So, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila. Pero ito yung nakikita kong medyo possible na naging issue. Okay? Mayaman yung lalaki, di ba? Tas Chinese family pa. So, hindi naman sila celebrity. So, some kind of private sila. Kaya lang sila medyo public figure kasi may-ari sila ng... And kaya lang medyo sila naging public figure ay dahil meron silang publicly listed na company, which is, yun nga, isa sa businesses nila ay yung Pure Gold, yung grocery. Tapos, even for the longest time, hindi naman talaga nabibigyan ng pansin sa public yung family nila or si Vincent until naging sila ni Bea Alonzo. Okay, so usually mga Chinese, lalo na yung mga mayayaman na Chinese, kaya yumaman yan, isa sa mga, kasi medyo conserve yung energy nila. Lahat ng energy nila nakafocus sa business. So, medyo conservative sila. They don't do mga,
yung mga things na medyo unnecessary like gossip, chismis, yung mga ganyan-ganyan. And so medyo challenging for them yung biglang merong someone in showbiz. Syempre pag nasa showbiz ka, prone ka sa gossip, sa chismis, di ba? Prone ka sa evil eye. So, syempre, I think medyo challenging and shock sa family nila na biglang merong join sa family nila na sa showbiz, ganon. Pero siguro, inisip nila 45 na yung anak nila. Okay naman yung reputation ni Bea. So, why not? So, hayaan na kung in love naman sila together. They're mutually respectful yung relationship, mutually trusting. So, sige, hayaan na lang magpakasal. Pero, I think may mga reservations sila. Whatever it is, hindi natin totally alam or maybe hindi natin malalaman. Pero the thing is, ito yung medyo issue ko doon sa nangyari sa kanila. And kung nyari ako yung parents ng lalaki, ito yung medyo magiging issue ko. Whatever naging issue, kung ano man yung commotion na whatever conflict na hindi natin mapagkasunduan about this marriage, dapat sa atin lang yun. Kung magiging parte ka ng family namin, dapat yung mga issue, we have to have each other's back. Dapat tayo-tayo lang yun. Hindi tayo pwede magkakalaban. So, kung meron tayo hindi na pagkasunduan, dapat sa atin lang yun. Hindi na yun dapat lalabas. So, kung totoo man yung mga lumabas, or kahit hindi totoo yung mga lumabas, the fact na tuwing merong konting issue, buong mundo nakakaalam, ang daming evil eye na nafo-focus sa kanila, medyo, alam mo yun, parang challenging yun. Tapos, and what if, yung mga lumabas, yun talaga yung totoong issue nila, then it means, si Bea, may pinagsasabihan siyang someone, na kung sino man yung someone na yun, pinapalabas sa mga reporter. Diba? So medyo parang violation on my privacy. So, iisip ko ako yung parents ng Vincent, or kahit kung ako si Vincent, may iisip ko, ano ba to, tuwing na lang may konting issue kami, buong mundo makakaalam. Publicly listed yung company ko. Di ba sa mga K-drama, yung mga chaebol, anak ng chaebol, pagka may ginawa silang issue, bumababa yung mga stock price nung stock nila pag publicly listed. Ibig sabihin ng publicly listed, yung tinetrade sa mga stock market, ganun. So, pag nagkaka-issue yung isang brand, yung isang company, bumababa yung stock price noon. So, nababawasan yung net worth nila. Etong mga mayayaman na to, kaya nga sila mayaman kasi isa sa mga core values nila, magpayaman. So, kung ako yung parents ni Vincent, nakikita ko na ganun, o kahit kung ako si Vincent, nakikita ko na ganun, medyo mapapaisip ako, is this the right woman for my son? And kung ako naman din si Vincent, medyo mako-question ko din, ito ba yung tamang babae para sa akin? Ito ba talaga yung gusto ko? Ngayon, kung si Bea and Vincent talaga yung tamang tao para sa isa't isa, magigising din yan si Vincent and ipaglalaban niya si Bea no matter what. Yung tamang lalaki para kay Bea, ipaglalaban siya no matter what. Okay, maybe magkakaroon sila ng mga some kind of agreement na, kasi syempre, dalawang tao yan iba yung upbringing nyo, iba yung core values nyo, magkakaroon kayong value clashes, but you're gonna work your way through it, through your value clashes, you're gonna try to meet halfway, na fair, na win-win, fair to each other, hindi naman agrabyado yung anyone. So, kung si Vincent talaga yung tamang lalaki para kay Bea, yun, he's gonna step up, maybe mag-iisip siya, maybe he's gonna need some time para magnilay-nilay kung ito ba talaga yung tamang babae for me. Am I doing the right thing? Is this worth committing to for life? Maybe magdadaan siya sa stage na yon, and pag na-overcome niya na yung mga internal resistance niya to commitment, kasi si Bea, nararamdaman niya sa puso niya si Bea yung right woman for him, then ayun na, magkakasal na sila happily ever after na, nagko-commit na for life. Pero yan yung mga usually na dinadaanan din talaga ng mga ibang couples din. Hindi naman lahat
may mga iba na blessed na clear sila, this is the right person for me, boom, kasal agad, walang masyadong resistance. Kasi may mga tao, wala silang masyadong resistance to commitment. Pero yung mga 38 na gaya ni Bea, 45 na gaya nung lalaki, medyo marami na yung resistance to commitment sa psyche nila. So imagine, kailangan nilang ma-overcome yung mga yon bago sila tuluyan mag-commit. So, ayun lang. Ayun yung comment ko about it. Yun yung mga naiisip kong possible na mga nangyayari. So, kung ako si Bea and kung kayo, kung ako may ganun akong jowa, may ganun akong boyfriend na ganun, kaya man, iisipin ko na yung psychology ng family nila, ano yung core values nila. And alam mo yun, I'm gonna be very careful in relating to them. I-respect ko yung core values nila. So, kung alam kong binavalue nila yung privacy and alam kong detrimental sa business nila yung whatever move I make, whatever I say sa public, gagalang ko yun and gonna move forward while holding regards for yung mga kung ano yung binavalue nung family nung mapapangasawa ko. Ganon. So, I'm not gonna give advice to anyone, pero yun lang. So, if I were nasa ganong situation, I'm gonna be very careful with what I share with other people. Kasi, pag may asawa ka na, or kahit may boyfriend ka, wag mo siyang, dapat ikaw yung number one, kakampi niya, number one cheerleader. So, don't ever tell anyone, your friends, mga bad things about the guy. Okay? Kailangan kung may resentment ka, may naiinis ka dun sa guy, i-resolve nyo muna within the both of you. Okay? So, kung sisiraan yung guy, huwag mo i-criticize. Yun. Sa next video ko, sasabihin ko yung mga things na you should never do to a man para hindi ma-disconnect yung emotional connection nyo and para hindi sila mag-distrust sa inyo. Kasi yung lalaki, when they start feeling disrespected, kasi nagkukwento ka sa iba, kinikriticize mo siya in front of him or kinikriticize mo siya sa friends mo, they're gonna feel disrespected, and when they feel disrespected, medyo nawawala rin yung feeling nila na ikaw yung right woman for them. Okay? So, lulubat na ako or mawawala na yung ano tawag dito? Memory ng phone ko. Nasa phone lang ako. See you again next time. Go to winaljoycalling.com to get a copy of my ebook and join my community on Facebook, Awaken the High Value Queen Within. And if you want one-on-one coaching, DM me, you know where to find me, or send me a message on my website, winaljoycalling.com. Mama, I love you. Just want to remind you, you're powerful, you're beautiful, you're always deserving and worthy of love, no matter who you are, no matter where you are. Just for existing, just for being a woman, you deserve love. And you're happily ever after. Thank you.